Ngayon na summer na, syempre usong-uso yung pupunta ng probinsya para mag-beach or para mag-relax lang sa mga bukid o kung ano man yung trip ninyo. Pero ugaliin natin na mag-ingat habang tayo nagbabiyahe. Dahil isa sa mga kwentong ating babasahin para sa video na ito ay patungkol sa isang pamilya na nawala ng parang bula at bumalik sa hindi pangkaraniwang paraan. Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalagan. I hope that you're all doing well. Atin na pong basahin kaagad ang ating first story para sa video na ito. Nangyari itong aking kwento nung grade 9 pa lamang ako. Year 2015. Summer vacation noon, Abril. Bali yung kama ko, may katabing lamesa na maliit na nagsisilbing patungan ng mga gamit ko, since yung kama ko ay para sa single person lang. So bali nasa kalagitnaan na ako ng pagkakatulog nang bigla akong nalimpungatan dahil bigla na lamang akong nilamig. Nag-stretch ako bago ako bumalikwas paharap sa lamesa sa tabi ng kama ko upang abutin sana ang aking phone para i-check kung anong oras na ba. Pero nung pagkabalikwas ko, laking gulat ko na lamang na may nakita akong anino ng isang babaeng nakaharap sa akin. Wala siyang mukha. Basta literal na anino lang at itim na itim. Bigla talaga ako napapigit ng mata at napadasal ng bongga kasi yung kilabot ko, pati burnek ko, feeling ko tumaas. After 15 minutes ng pagdarasal, tingnan ko ulit kung nandun pa ba yung babae. Pero wala na siya. Pero yung takot ko, sagad pa rin hanggang bone marrow. So ang ginawa ko, tumayo ko para buksan yung ilaw sa buong bahay namin at magdasal pa ulit. Kinabukasan afternoon, nilagyan ako ng bonggang-bongga mga bes. As in, kinuwento ko yung sa tita ko ang tungkol sa mga pangyayari at sabi niya, ganun daw talaga kapag first time na makakita ng multo. Pagkatapos noon, sunod-sunod ko na lagi siyang napapaginipan. Lagi niya akong balak patayin sa aking mga panaginip. Every time na may sleep paralysis ako, siya yung may gawa. Gaya ng sinasakal niya ako o di kaya hinahabol ng kutsilyo. Basta, lagi niya akong gustong patayin. Ilang taon din yun hanggang sa mag-senior high school na ako, lagi ko pa rin siyang napapaginipan. Sa sobrang sanay ko na nga, pag nag-i-sleep paralysis ako tapos magigising, napapasabi talaga ako ng, ayaw mo talaga akong tantanan eh no? Ewan ko ba, masanay na lang talaga siguro ako. Pero ang pinaka-creepy sa lahat, ay yung nabangungot yung kuya ko na nag-aaral sa Maynila. Nung nagbakasyon siya sa probinsya namin, nagulat na lang kami nang bigla siya nagsisigaw ng mga bandang 2 a.m. Yung pala, binabangungot na siya at yung nangyari daw sa kanyang panaginip, pilit daw siyang kinukuha ng isang itim na babae. And guys, hindi alam ng kuya ko na meron din akong ganong klaseng experience. And guys, hindi alam ng kuya ko na yon yung kwento tungkol sa nakikita ko at sa lagi ko napapaginipan dahil nga nasa Maynila siya nag-aaral. Bihira lang naman siyang umuwi at hindi naman kami masyadong close. Kaya sobrang nagpatindig balahibo talaga nung kinuwento niya sa akin yung mga panaginip niya. Napatong talaga ako sa isip ko kung bakit ako gustong patayin noon at kunin. So far, hindi ko na siya napapaginipan ever since. Wala na rin naman kasi ako sa probinsya namin at sa city na ako nag-i-stay. Medyo na miss ko na nga rin siyang makita sa panaginip ko. Charis lang. Ayun lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang aking experience bilang isang bagong sundalo na naka-assign sa Marawi. P.S. Hindi po ako marunong magsulat, kaya baril ang hawak ko. Yung kampo namin ay nasa taas ng bundok. Bali may mga kampo naman sa baba, pero medyo malayo na.
Radyo-radyo na lang ang communication. Lagi akong pangumaga sa duty, tapos lagi akong nasa entrance ng gate naka-assign. Nababoard ako lagi kasi walang masyadong pumapasok, pero na lang kung meron bisita o kaya naman bababa ng bundok para bumili ng mga kakailanganin ng kampo, kaya nagpag-isipan kong mag-iba ng oras at istasyon. Ginawa kong 12 a.m. to 2 a.m. sa likod ng aming kampo. Bali yung kasama ko ay ngayon lang kami nagkasama kasi lagi siyang pang midnight at tawagin na lang natin siyang Kervin. First day at second day, wala namang masyadong ganap. Pero napansin ko kay Kervin na madalas siyang magsuot ng night vision goggles. Sa aming third day, ganun pa rin. Madalas pa rin niyang suot yung night vision goggles. Kaya hindi na ako nakatiis at tinanong ko na sa kanya. Kervin, bakit suot mo lagi yung night vision goggles? Tanong ko sa kanya. Bakit pala? Syempre nagbabantay tayo, di ba? Sagot sa akin ni Kervin. Oo, pero grabe naman yan. Kung may kalaban dyan, naradyohan naman tayo nung nasa ibaba. Sagot ko sa kanya. Tawa lang ang sinagot sa akin ni Kervin. Yung totoo, buddy, baka naman may chicks dyan. Nagbibiro, natanong ko sa kanya. Basta, relax ka lang dyan. Tanging sagot ni Kervin. Lumipas ang 40 minutes. Buddy, itong night vision goggles, ikaw naman magsuot. Sabi sa akin ni Kervin. Nasyak ako kasi parang may nakitang kalaban si Kervin, kaya kagad-gagad kong kinasa yung aking baril at sinuot ko nga yung night vision goggles. 3 o'clock. Sabi ni Kervin. Pagkalingon ko nga ng konti, hayop! Nag-loading ako bigla. Hindi ko alam yung gagawin ko at dahil hindi ko alam ang gagawin. Dahil sa harap namin, mga 70 meters ang layo, may mga taong may dalang itak na papalapit sa amin. Sa tansya ko, nasa 20 to 30 sila. Bigla akong kinalabit ni Kervin at sabi niya sa akin, Buddy, ayos ka lang. Bumalik bigla ang ayos ng utak ko. Tinanggal ko yung night vision goggles. Kervin, kalaban! Radyohan ko na yung kasama natin! Sabi ko sa kanya. Wag! Tingnan mo lang sila. Basta huwag kang kakabahan. Sabi ni Kervin. Ha? Ano? Nagulat, natanong ko sa kanya. Basta, tingnan mo lang. Isuot mo ulit yung night vision goggles mo. Sabi ni Kervin sa akin. Pagkasuot ko, hayop! Isa-isa silang nawawala. Kita ng dalawa kong mata na nawala sila ng parang bula. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Lagi akong parang natutulala tuwing iniisip ko yung mga nakita ko na yun. Tinapos ko na lang yung isang linggo na 12 a.m. to 2 a.m. na duty, tapos bumalik na ako sa pangumaga. Si Kervin, siya na lang yung mag-isang nagbabantay, pero nasa tabi lang ako para iwas push-up. Ako nga pala si Cristel, taga Alamada, North Cotabato. Ito'y nasa Mindanao. It was May 1, 2023, ng tanghali. Niyaya ako ng aking kumare na makibirthday sa kanyang anak. Pumunta naman ako. Akmang tatawid na sana ako ng maliit na tulay papunta sa bahay nila na bigla na lang may pumasok sa aking isipan. Klarong-klaro, naglalakad ako at nakita kong may namatay. Laking gulat ko na nakita kong umiyak ang aking biyanan. Pero mga ilang pang minuto, nawala na lang din ito sa aking isipan. Patuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa dumating na nga ako sa bahay ng aking kumare. Napaisip ako biglang kinabahan sa aking asawa, pero di ko na lamang ito pinansin. Inisip ko, baka nag-hallucinate lang ako noon kasi kapapanganak ko pa lamang. Then, lumipas ang ilang araw. Hindi ko yun sinabi kanino man. Tanging ako lang yung nakakalam sa bigla na lang pumasok sa aking isipan. Nakauwi na yung asawa ko galing Davao. Nagtatrabaho kasi siya sa isang factory.
Isa siyang operator ng mga tinapay, kagaya ng mga Yahoo at iba pa. Umuwi siya kasi ipapariso namin ng anak namin. Naglib lang daw siya ng 2 araw. Kinabukasan, babalik na rin siya. Araw ng registration. Habang nasa daan kami, siya yung nagkakarga sa aming anak. Ako naman ay nasa likuran. Single motor lang kasi ang sinakyan namin. Habang nakayakap ako sa kanya, parang gusto ko na lang huminto yung oras para makasama ko siya ng mas matagal. Para bang miss na miss ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang gustong-gusto ko talaga siyang makasama ng sobrang tagal. Hanggang sa dumating na nga kami ng munisipyo, natagalan pa kami. Pero yung anak ko, pag ako yung nagkakarga, iyak lang siya ng iyak kahit padedidein ko. Pag-asawa ko naman yung humahawak sa kanya, hindi naman siya umiiyak. Para bang gusto niyang laging yung papa niya ang hahawak lang sa kanya. Fast forward, kinabukasan, babalik na yung asawa ko sa trabaho. Balik lang siya ng balik, parang ayaw niyang umalis. Hinilikan niya kaming lahat, ako at ang kanyang 2 anak. Hindi naman niya yung dating ginagawa. First time na lang gawin iyon. Sabi naman niya sa biyenan ko, mabigat daw ang kanyang pakiramdam. Sabi niya, baka daw napagod lang siya sa biyahe. Binentosan pa siya ng biyenan ko, baka daw high blood siya. Pero hindi, normal naman ang kanyang blood pressure. Tapos umalis na siya. Hindi man lang ako tumingin. Kasi sa puntong yun, parang ayaw ko siyang nakikitang umalis. Para kasi nga alis siya na hindi na siya makakabalik. Sobrang sakit sa aking pakiramdam, pero hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang aking nararamdaman. Fast forward. Umaga na, mga 7 a.m. at kararating na ng biyenan kong lalaki. Umiiyak. Sinungkal nito yung pinto. "Nabaril ang asawa mo!" Sabi niya sa akin. Siyempre pa, nasya kaming lahat. "Ano? Nabaril?" Sabi ng biyenan kong babae. Ako naman kinabahan. Bigla akong bumangon at napaiyak. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Pinatali ng biyenan ko ang tiyan ko para hindi daw ako mahimatay. Nagsidatingan na yung mga tao. May kausap sa cellphone. "Ano ba talagang nangyari?" Umahagulgol na sabi ko kay Ate Weng. "Wala na si Makmak, Chris. Sabi nito. Hindi ako makapaniwala." Sabi ko naman sa kanya, "Ha? Hindi yan pwede. Kachat ko pa lang siya kagabi." Sabi pa nga ng asawa ko, "Oh, huwag ka na mag-cellphone. Matulog ka ng maaga ha. Kumain ka ng marami para di ka pumayat. Huwag mong pababayaan yung mga anak natin." Tinawagan ko yung mga kasamahan niya doon. Kasi mga pinsan lang din niya at mga taga sa amin at nagkatrabaho doon. Kinonfirma nga nila, wala ng asawa ko. Pero di binaril kung hindi naposes siya. 5 daw ang tumutulong sa kanya. Hindi siya kaya. Nagsisigaw daw ito, boses babae. Ang akala pa nga ng mga pinsan niya, made nila yung nag-aaway. Yung pala, yung asawa ko pala. Sa kwarto niya ito nanggagaling. Kaya dali-dali nilang pinuntahan. Okay naman daw nung unang atake sa kanya. Pinainom lang daw ng mait na tubig. Tapos sinabi niya sa pinsan niya na wala siyang makita. Napakadilim lang daw. Sagot naman ng pinsan niya, "Mak, nakadilat naman yung mata mo ah." Sagot naman ng aking asawa, "Pero wala talaga akong makita. Ang dilim lang." Nung nakapanty na nga sila, akala nila okay na. Iniwan na nila yung asawa ko kasi may pasok pa sila. 10:00 ng madaling araw yon nung siya'y inatake. Maya-maya, nagsisigaw yung kasama nila kasi sinamahan naman daw ng isa pa nilang ka-boardmate ang asawa ko. Kaya lang sa oras na yon, kinuha na talaga siya ng demonyo. Di niya nalabanan. Dinala pa siya sa ospital, pero dead on arrival na siya. Pinili pa rin nilang ipaglaban siya, pero sabi ng doktor, wala na daw talaga.
Gulat na gulat talaga ako. Halos mahimatay na ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kung paano ko magsisimula ulit. Kinuha siya ng binan ko mula sa Davao. Dinala sa Cotabato na hindi malang naimbalsam mo. Pinatulog muna ng isang gabi sa bahay. Alam niyo kung anong nangyari? Habang nakabantay kami, umulan ng napakalakas. Kumulog ng kumulog. Madaling araw, 10:00 na. Parang may galit yung langit. Parang may nag-aaway. Hindi namin maintindihan kung bakit nagkakagano ng langit. Parang pinag-aagawan ang kaluluwa ng aking asawa. Mabait kasi yun. Wala talaga akong masabi sa kanya. Nang mga 4:00 ng umaga, pula ang sinag ng langit. As in pulang-pula. Alam niyo yung kulay ng dugo? Ganun kapula. Totoo yan. Parusahan na ako ng Diyos kung ako may nagsisinungaling. Nakita rin yun ng mga kapitbahay namin. Pag tumama yung signal sa damit mo, pula talaga. Hanggang sa naimbalsa mo na nga ang aking asawa. Unang araw niya sa kanyang kabaong, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Pinalitan ko yung diaper ng aking anak. May malamig na hangin na yumakap sa akin. Naisip ko na baka asawa ko yun. Maagang gumayak sila Vince at Kat para sa kanilang biyahe pauwi ng probinsya. Ang tanging sasakyan nila ay ang kanilang motor. Kaya't mas pinili nilang umalis ng 3:00 ng madaling araw upang hindi sila abutan ng dilim sa kanilang destinasyon. Alam nilang kakaunti lamang ang ilaw sa kanilang bayan kapag sumapit ang gabi, kaya mas mabuting makarating ng maaga. Habang binabagtas nila ang mabundok at masukal na kalsada, unti-unting lumiliwanag ang paligid. 7:00 ng umaga nang mapansin nila ang isang pulang kotse na nasa kanilang unahan. Ang bilis ng takbo niya. Una ni Vince habang nakasunod sa sasakyan. Oo nga, baka mahulog yan sa bangin kung hindi siya mag-iingat. Sagot ni Kat na mahigpit na nakayakap sa kanya. Bagamat kaya nilang unahan ng kotse, hindi nila ito ginawa. Wala naman silang hinahabol na oras, kaya't nagpatuloy lang sila sa kanilang normal na bilis. Ngunit habang tinatanong nila ang pulang sasakyan, napansin nilang unti-unting gumigewang ang direksyon nito. Parang hindi kontrolado ng driver. Vince, parang may mali sa takbo ng kotse oh. Sabi ni Kat. Oo nga, baka inaantok yung nagmamaneho. Sagot naman ni Vince. Agabago pa nga nila na malayan, bigla na lang bumangga ang kotse sa gilid ng kalsada at tuluyan na nga nahulog sa malalim na bangin. Naku po! At nahulog na nga yung kotse! Sigaw ni Vince habang huminto sa gilid ng kalsada. Mabilis siyang bumaba sa motor at tinangka nilang silipin kung nasa na ba yung sasakyan. Ngunit dahil sa sobrang lalim at kapal ng mga puno sa ibaba ng bangin, halos wala silang makita. Anong gagawin natin, Vince? Hindi naman natin sila matutulungan kung tayo lang. Halos nanginginig na sabi ni Kat. Agad silang tumawag sa mga pulis upang humingi ng saklolo. Sinabi nila ang kanilang eksaktong lokasyon. Sinabihan silang hintayin ang rescue team. Sa kabila ng takot, hindi nila iniwan yung lugar. Hindi nila kasi maatim na basta nalang umalis habang may maaaring mga taong nangangailangan ng tulong sa ibaba. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating na nga yung mga pulis at rescuers. Dali-dali nilang binaba ang kanilang kagamitan at nagsimulang bumaba sa bangin. Tahimik lang nanonood sila Vince at Kat habang sinusuyod ng mga rescuers ang lugar. Pero may isang kakaibang bagay silang napansin. Walang ingay. Walang sigaw ng mga sakay. Walang ingay ng pagbukas ng pinto at tila napakatahimik ng paligid kahit na may isang aksidente lang na nangyari. Maya-maya pa, isa sa mga rescuers ang sumigaw. Sir! Tatakbaw na po namin yung kotse! Mabilis na bumaba ang isa pang pulis upang tingnan yung sasakyan. Ngunit ilang sandali pa, kitang-kita sa kanilang mga muka ang matinding pagkalito at gulat. Isa sa mga pulis ang lumapit kila Vince at Kat. Baka sa mukha nito ang hindi may paliwanag na kaba.
Sigurado ba kayo kaka-aksidente lang ng sasakyang nito? Tanong ng pulis. Nagkatinginan naman sila Vince at Kat bago sumagot. Opo, mismo nakita nga namin kung paano siya nahulog sa bangin kanina. Napatingin naman yung pulis sa kanyang mga kasamahan bago muling nagsalita. Hindi kasi pwedeng ilang minuto pa lang ang aksidenteng to. Bumuntong hininga ito bago nagpatuloy. Dahil yung sasakyan, mukhang matagal nang nandito. Nanlaki yung mga mata nila Vince at Kat. Ano pong ibig niyo sabihin? Nanginginig na tanong ni Kat. Yung kotse, halos nababalutan na ng kalawang. Hindi lang yun. Lumunok yung pulis bago tinaas ang isang plastic bag na may laman. Ang natagpuan namin laman dito, 3 kalansay. Nanginginig si Kat habang napatras naman si Vince, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pero imposible po yan! Pilit na paliwanag ni Vince. Kitang-kita po ng mismo mga madalawang mata namin kung paano nahuli yung kotse niya kanina. Buong-buo pa po ito eh. May mga tao po sa loob. Tahimik na tumango yung pulis at pinalingan ang kanyang mga kasamahan na patuloy na ini-inspeksyon niya sa sasakyan. Alam niyo ba kung sinong matagal nang hinahanap sa lugar na ito? Tanong ng isang pulis. Halos hindi naman makapagsalita sila Vince at Kat. Yung pamilyang sakay ng pulang kotse. Bigla na lang bumigat ang hangin sa paligid. 3 taon na silang nawawala. Huli silang nakita sa highway na ito, patungo rin sa probinsya. Sa puntong yun, naramdaman na lamang ni Vince ang mahigpit na kapit ni Kat sa kanyang braso. Napakalamig ng kanyang kamay, sapat na upang ipakita ang kanyang matinding takot. Pero, kung matagal na silang patay, mahina at nanginginig na tanong ni Kat. Sinong nakita namin kanina? Walang nakasagot ng kanyang katanungan. Nang matapos yung investigasyon, nagpatuloy na lang sila Vince at Kat sa kanilang biyahe. Ngunit ang natunghayan nilang pangyayari ay habang buhay ng magiging palaisipan sa kanilang dalawa. Habang bumibiyahe sila palayo sa lugar na iyon, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanilang isipan. Multo nga lang ba talaga ang nakita nila? O may bumalik upang ipaalam kung saan sila naroroon? Okay guys, let's go ahead and discuss the stories natin pong binasa para sa video na ito. Unahin po natin dun sa first story regarding nga po dun sa babaeng itim. Now, medyo nangintriga lang ako dito kung bakit nagpapakita ito sa kanya at nagpapakita dun sa kanyang kuya. So, may kinalaman kaya ito sa bahay lang nila o may tungkol ba ito sa isang sumpa or may nagambala pa sila or something. Kasi walang paliwanag, okay? So, unfortunately, hindi dito pinaliwanag kung bakit ba nagpapanamdaman yung babaeng yun sa kanila, kung may galit ba itong personal, or, you know, baka lang talagang haunted lang yung bahay nila, then for some reason, nag-latch on sa kanila yung spirit na yon. So, sabi ko nga sa inyo, parang pinaka-nakakatakot para sa akin, yung pong mga, parang mga shadow people. Ito yung mga taong itim na parang taong anino, ganyan. Ewan ko ba sa parang kinikilabutan ako sa kanila, hindi ko alam. Parang kung yun makita ko, basta mas matatakot pa ako doon kaysa sa aswang o kaya sa, you know, multo lang na, you know, parang taong mukhang tao pero transparent ganyan. So, mas nakakatakot ito para sa akin, yung mga makakita ng shadow people. Then, regarding naman dito sa kwento niya about sa Marawi, ngayon, hindi ko po alam, hindi po ako masyadong familiar kung ano bang nangyari dun sa Marawi. Pero I suppose, okay, na meron nga pong nangyari doon na karahasan, na baka may mga namatay. Kasi sabi nila parang may mga itak. Lagi hindi ko alam kung ano ba to, sinaunang panahon ba to, yung mga tipong panahon pa nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, na mga nakaitak pa sila, yung mga tipong katipunan, ganyan. O medyo recent lang na tipong mga NPA ba ito, na nakipaglaban sa mga military, all din namatay sila nga dahil doon. So, hindi ko po alam. So, kung meron po kayong nalalaman tungkol yan sa kwentong yan, okay, kung ano po nangyari sa Marawi, okay, so leave your comments down below then kung pwede kayo mabigyan ng short explanation, short na commentary regarding dyan, since interesado po talaga ako malaman. Pero, ang masasabi ko lang, talagang, you know, yung mga taong nasa lugar na mga liblib, mga bundok, mga
parang kagubatan, yung naglalagay din sila diyan, malamang hindi ako magtataka na meron talaga silang na-experience na paranormal, yung supernatural. So gusto ko nga talaga makakwentuhan yung mga ganitong tao na meron po silang ganong klaseng trabaho, since interested talaga ako malaman kung ano ba yung mga experiences nila habang sila yung nasa trabaho nga. Na yun nga, yung sila-sila lang yung nandun, wala silang kasama, kundi mga puno, halaman, tapos may mga hayop, ganyan. Yun, curious lang ako kung ano yung mga kanilang experiences. Then regarding naman doon sa nagkaroon ng premonition, ito na nga ba sinasabi ko, kapag may mga ganyan, isanggunin nyo kaagad sa isang espiritista or ikwento ninyo somewhere, humingi kayo ng opinion, okay, regarding nga doon sa inyong story. Okay, and then regarding naman doon sa, meron na palang parang pahiwatig yung tatay, okay, na parang ayaw nga siyang mawala sa paningin ng kanyang mga anak, ayaw siya pakawalan, ganyan. Sana hindi na lang siya umalis, di ba? Sana nagdahilan na lang siya dun sa kanilang trabaho na okay, na hindi nga muna siya makakabalik kasi may emergency, kung ano pa man. Like, yes, sabi ko nga dun sa previous na story ko sa isang video na huwag kayong magdadahilan ng ganyan, ng parang may sakit kayo, ganyan. Pero dito naman, sa part na to, hindi naman niya sabihin na may sakit siya. Sabihin niya lang na hindi pa siya makaka-uwi kasi mayroon pa siyang ginagawa na importante o ganyan. Basta magdahilan na lang siya, Diyos ko, ganun. Hindi masama pa, sabihin niya, hindi mga mabuti ang pakiramdam niya, hindi naman talaga mabuti ang pakiramdam niya, di ba? Hindi naman sinasabi, may liglat ako, tinapoy ako ng lagnat, o kung na-aksidente ako or what. So, yun lang, okay? Kasi nga, feeling ko may iwasan sana ito kung hindi siya tumuloy. Ngayon, hindi natin alam kung bakit bigla na lang siyang sinaliban ng devil at bakit nabuwi sa pag, hindi ko alam kung nagganon ba siya o parang talagang may bumaril ba sa kanya or what. Pero I don't know. Okay, nakakapagtaka lang din kasi parang hindi nga masyadong naipaliwanag dito kung ano ba talaga yung nangyari, bakit biglaan na lang ganun. Kasi maintindihan ko pa kung na-aksidente, biglang na ganyan. Kasi nga, wala naman makakapagsabi kung kailan ka ma-aksidente, ganyan. Kasi nga, aksidente, di ba? Unintentional. Pero ito naman kasi sinaniban, okay, medyo parang napaka-random ng pangyayari sa kanya. Hindi po pangkaraniwan talaga. Then, dun sa last story naman, so, nakakalungkot lang talaga na siguro humihingi din ng tulong itong mga tao, yung mga namayapang tao na nga dun sa pulang kotse na yun, na sana ma-discover na yung katawan nila para at least magkaroon ng closure yung mga pamilya nila. Siguro matagal na silang pinaghahanap na hindi nga matutoy kung saan sila nahulog, ganyan, kung saan sila namatay. At least mapapalibing na sila ngayon. I think yung mga ibang na nagpaparamdam, gusto lang talaga nila ng closure, gusto lang talaga nila na ma-discover sila, mabindisyonan siguro sila, ganyan. Okay, and then yun, mailibig sila ng maayos kasi nakakalungkot talaga. Kaya sabi ko nga sa first part ng video na ito, mag-ingat po tayo hanggat maaari. Kahit po sabihin natin na nagmamadali ka, hindi ka siguro ganun nagmamadali na parang ibubuwis mo yung buhay mo para lang makarating kung saan ka man papunta. Kasi nga katulad yan, hindi ko naman sinisisi, no? Ang sa akin lang, kasi nga ang bilis ng takbo ng coaching yun. Ngayon, hindi natin alam kung ano bang meron. Bakit kailangan nilang para the fast and the furious yung kotse nila. Pero, ingat na lang po kung kayo po yung motorista, kung nag-drive po kayo, okay? Mas mabuti po na malate kayo dun sa trabaho kung saan kayo pupunta kaysa maging the late Juan Santos, ganyan na lang kayo, okay? So anyway guys, I hope na nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. I hope na wag kayong masyadong magpapatuyo ng pawis sa likod, uminom ng maraming tubig dahil sobrang init ng panahon, nakakaloka talaga. Okay, buti na lang talaga, meron na akong ganito. At least, nakakapag-electric fan na ako habang nagbabasa ng kwento kasi hindi ko nakakayanin sa sobrang init ng panahon. Okay, anyway guys, so kita-kits po tayo sa susunod na video, okay? Patuloy po sana tayong sumuporta dito sa Kwentong Aswal Kababalagan. Leave your comments down below. Paki-like naman itong video na ito. At make sure na nakasubscribe po kayo dito sa ating channel. God bless po sa inyo lahat. Keep safe and stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!